Hello guys, kamusta kayo? Ako nga pala si Brandon muling nagbabalik. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba baklasin tong L1300. Yung chassis lang yung babaklasin natin guys. Ayan pala yung namin, L1300 namin na pigment ink. Hindi pa siya namin kino-convert kasi meron pa kaming project for pigment. Papakita ko lang sa inyo guys kung paano nga ba siya baklasin. So guys, start na tayo. Unahin natin baklasin itong control panel. So, yung sa ilalim niyan, guys, meron yan sa ilalim na pinipindot lang siya. Tatlo yun pero yung nasa gitna lang yung importante. Itutulak mo lang siya paitaas. Okay, tulak. Automatic na aangat na yan. Tapos, pwede mo na siyang baklasin. Pero, dahan-dahan mo lang kasi dahanin lang natin yung pag-angat. Kasi meron diyang flex sa gilid. Ayun, banda rito sa may kanan. Siyempre dapat dahan-dahan din yung pagtanggal ng flex. Okay, natanggal na natin ngayon yung control panel ng ating L1300. So next step, tanggalin natin yung tornilyo sa ilalim ng control panel. After nyon, proceed na tayo dito sa bandang kanan ng printer. So ayan guys, meron siyang dalawang tornilyo dito sa bandang ilalim. Tatanggalin lang natin yan. Oo nga pala guys, yung tornilyo na itong L1300 pang chassis, parehas lang. Wala naman siyang pinagkaiba sa ano. Ayan, ito naka-insert yan yung banda sa hose na yan. Medyo pupersign mo lang siya. Ayan, sa ilalim. Yung dalawa na kasing butas dyan, may kinakapitan siya kaya siya medyo matigas. Tapos ayan naman yung sunod sa may dalawang gilid. Tatanggalin din natin. Gamit ka lang Phillips screw. Dito sa bandang taas. Ayan. Okay, tapos natin tanggalin yan. Ito naman sa front cover niya. Sa may dalawang gilid na yan. So ayan guys, yung dito sa may kanan and kaliwa. Unahin natin dito sa kanan. Yan, madali lang yan, hahatakin mo lang yan. Hatak, okay. Natanggal na siya. So after natin sa gilid, pupunta tayo sa likod para matanggal natin yung cover fa dito sa may side na gilid niya. Yan, tatlong tornilyo lang yan guys. Yan, ipupush mo lang din yan. Pababa, tapos hatakin lang. Ayan. And then, saka natin tatanggalin tong nasa side kapag natanggal na yung sa likod. Ulit. Push natin, tapos hatak pataas. Yung sa kaliwang kamay ko, push papunta sa sa printer, tas pataas siya. Yan. Pataas ang sa kanan. Yan kasi guys, hindi na na-videoan yung lock sa harap. Meron lock talaga yan sa harap. Sa kabila na lang papakita natin yung lock. Sa kaliwa guys, ganun lang din. Ipupush mo siya, push mo dito, tapos itaas mo siya. Push and paangat. Makikita mo yan, dalawang na yan. Ayan yung lock nya. Kaya pag pinush mo yan, yung may dalawang butas na yun, pag pinush mo yan, tapos bigla mo siyang pinaangat, automatic na siyang aangat. Tatanggalin na natin yung mga tornilyo niyan sa ibabaw yan. Tapos sa ilalim din, tatanggalin din natin. Bali, 4 yan sa harap na naka-screw dyan sa may pinaka-cover nya. Sa likod meron din isa bandang kaliwa ng printer. Tapos guys, sa pag-angat, tandahan lang natin. Yung flex, ingatan din natin. So ayan na guys, kapag bukas na yan, marami na kayong pwedeng i-access. Palit ng damper, paper jam, sa pagpalit ng CR motor, pagpalit ng head, paglagay ng external waste ink tank, pagpalit ng capping. Ayun yung mga basic na pinapalitan. At marami pang parts na pwedeng palitan dyan. Dito na lang muna tayo guys. See you soon sa susunod na vlog na kung saan a-assemblein naman natin to. Maraming salamat sa pagtapos ng video. Alam kong may natutunan ka. Like and share nyo na rin.